Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ngayon ng mundo, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Muli po, magsama-sama po tayo sa ilang minutong talakayan. Pag-usapan po natin ang mga maiinit na issue at kaganapan sa ating bayan. Ang napili po nating pag-usapan ngayon, sabi ni Marcos, sabi niya, mensahe niya sabi pala ni Digong, sabi ni Digong Duterte, mensahe niya sa presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr., sabi niya, Mr. President, I'm not here to destroy you. Hindi ko naman gusto na wasakin ka, sirain ka. Yun ang sabi ni Marcos Jr. Parang nagbago ng tono, ano? Parang nagbago ng tono. Bakit kaya nagbago ng tono bigla itong si Digong Duterte? Dati, anong sabi niya? Wala kasing oposisyon. No? Kaya parang ang sinasabi niya, pinag-iisipan niya na maging oposisyon. Pero ngayon, bigla ang tono na ni Marcos, ay ni Digong, bakit ba ako Marcos ng Marcos? Ang tono na ngayon ni Digong, Mr. President, I'm not here to destroy you. Sabi niya yan, Ngayon ang tanong, pinupolitika lang ba ni Digong si Marcos Jr.? Ibig sabihin, sa totoo, talaga namang gusto niya ng labanan si Marcos. Kaya lang, ayaw niya pang direkta itong harapin o kumprontahin labanan, pinupolitika lang. Kumbaga sa panlabas, kunwari, suportado niya pa si Marcos. Pero sa panlabas, kunwari, sinusuportahan niya pa. Sa panloob, yung talagang totoo na intensyon niya, gusto niya nang durugin ang administrasyon ni Marcos. Parang ganun, ano? Ang tawag doon, pinupolitika. Tinanong kasi siya, ano bang masasabi mo? Ano ang rating mo kay Marcos Jr.? Sabi niya, fairly good. Okay naman daw. Not for them, but for my country. Ibig sabihin, may nangyayari na maganda para sa bayan natin. And I'm happy that the President is improving on his rating, which means to say that he is really working hard on Congress and everybody. I should be happy. Being a former president, what takes the essence of their output would be the result of the surveys, which would show that most of the Filipinos are contented. Kisa naman maghirap tayo na wala nang puro na lang I'm not that into this business of remember guys, remember Mr. President that I'm here just to say a few things to correct. Just little errors. Hindi naman malaki. I'm not here to destroy you. Yan na yun sabi niya. Narinig niyo mga kabunyog? Sabi niya, I'm not here to destroy you. Ito. I'm not that into this business of remember guys, remember Mr. President that I'm here just to say a few things to correct. Just little errors. Hindi naman malaki. I'm not here to destroy you. You are no longer a candidate. You are a working president. And wala naman akong ambisyon. Before your term ends, baka patay na ako, matanda na ako. Magtulungan na lang tayo. And when I say that with sincerity that hindi naman good, Mr. President, fairly good. So improve on it. Maybe the next time that I would sit here to talk to the nation, you'd be making it good. And then I'd be happy if you strive to go the next step, which is very good. And if you reach the pinnacle of the best president, then I would be the happiest person on earth. At least meron tayong presidente naging best president. Kaya ako, ang rating ko was just
not so good. But nandoon yung word good. 93 siguro. No, ang mali lang, hindi lang mali, mga lang kasi not so good. Pero basta nakita mo yung good, okay na yon. Yung not so, hayaan mo na yung si not so. Wala ano pa. Dito ko na lang sa good. Well, maganda yung tugon ng ating Pangulo sapagkat he wishes the President the best in his presidency. Mayroon lang na tayong magtapos pero Ayan, nagbulahan din sila. Sabi ni Kibuloy, maganda raw yung comment ni Digong kasi he wishes the President well. Akala nyo naman itong si Kibuloy at saka alam nyo itong si Kibuloy saka si Digong, pareho lang to. Sa panlabas, wini-wish nila ng well ang presidente ng Pilipinas. Pero bakit? Bakit nila wini-wish ng well ang presidente? Hindi naman daw nila sisirain ito. Kasi pareho tong dalawang to, si Digong at saka si Kibuloy, pareho may problema to. Siyempre, hindi babangga si Duterte at si Kibuloy kay Marcos ng head-on. Bakit? May problema sila. Si Digong, sa ngayon nga pinag-iisipan na daw sabi ni Rimulya kung papapasukin ang ICC. Ano yan? Mga kabunyog, si Duterte din, hindi niya pwedeng kalabanin ng todo si Marcos. Kasi nandyan lagi ang banta ng ICC. Ang isa pa, pag kinalaban ni Marcos ni Digong si Marcos, nakipagbanggaan na talaga siya ng todo, ay wala nang aabutin si Sara. Kung ngayon ang inalis sa kanya, confidential funds lang, pero tandaan natin, billions of pesos pa rin ang budget ng OBP at ng DepEd. 2.4 billion ang proposed budget ng OBP. Nabawasan lang ng 500 million yung confidential funds. So may tira pa rin na magkano? So 1 1.9 billion pa rin ang budget ng OBP kahit inalis na yung confidential funds. Si Leni noon, 500, 600 million isang taon. So kung lalaban na si Sara, lalaban na ang Duterte sa Marcos, wala na. Kahit yung budget ng OBP, baka igaya na kay Leni Robredo, 500 million, 600 million. Hindi nila kaya yan, nila Duterte, ni Sara. Kaya hindi yan makikipag-head-on. Hindi pa yan makikipag-head-on. May problema siya sa ICC. May problema, si Sara din, Vice President. Gusto niya ba na talagang kalabanin niya na ang Marcos ng mga Duterte? Lalaban na sila sa Marcos. Kaya ito, napansin nyo nung nakaraang linggo, masyadong matapang si Digong. Kinakalaban lahat. O anong napansin nyo ngayon? Di ba biglang nag-tone down? Biglang nagbago ng tono? Ano na ang tono niya ngayon? Ang tono niya ngayon, ano na siya? Conciliatory. Hindi na siya combative. Bakit? Dahil alam niya ang implications. Nare-realize din niya ni Digong na hindi ko pa pwedeng kalabanin ang Marcos. Kaya tingnan nyo ngayon, kahit tinira siya ni Romualdez sa kamera, anong ginawa ni Digong? Lumaban ba? Hindi. Hindi na siya combative. Nagbabago na ng tono. Pero sa totoo, sa loob-loob niya, galit siya sa Marcos, galit siya kay Romualdez. Pero pinupolitika niya si Marcos ngayon. Sabi niya, hindi naman, I am not here to destroy you. Ganun din yung sabi ni Kibuloy. Sabi niya, we wish the President well. Ano lang yan? Mga pamumulitika lang yan. Dahil hindi naman talaga nila kaya pang labanan ang Marcos. Nakaupo ang Marcos Nakaupo ang Romualdez. Pag sinabi mong Marcos Jr., presidente yan. Pag sinabi mong Romualdez, speaker yan. Si Digong hindi niya kailangan si Romualdez. Hindi naman siya congressman. Paano yung kanyang mga alyado na mga congressman? Sasamahan ba siya ng mga kongresistang kaalyado niya sa PDP laban para labanan si Romualdez? Hindi yon. Hindi itataya ng mga kongresista ng PDP laban yung interest nila para lang kay Digong. Di ba? Di ba? Ano yan? Sa totoo lang, problemado yung mga kongresista sa Kongreso. Kung si Digong lalabanan ng todo si Romualdez, ang mamumroblema yung mga kongresista ng PDP laban.
Kasi pahihirapan sila ni Romualdez. Kaya, kahit anong yabang ni Digong, sarili niya lang yun. Darating ang panahon, pag nagkalasan isa-isa yung mga political allies niya, yung mga alyado niya sa politika. Sa tingin niyo ba, honest si Digong sa ganon, natutulungan ng Marcos? Kay Romualdez, galit na galit siya. Kay Marcos, hindi muna. Hindi pa sila handa na banggain ang Marcos. Pero pagdating ng panahon, malapit na ang 2028, tapos si Marcos, si BBM, talagang kinakampihan si Martin Romualdez. Sa tingin nyo ba, hindi nalalabanan head-on ng Duterte ang Marcos? Maglalabanan na yan. Sa ngayon kasi, hindi pa handa ang Duterte. Hindi pa sila handa. Kailangan pa nilang manginabang sa administrasyon ni Marcos. Anyway, mga kabunyog, pamumulitika lang yan nila Digong. Pero ang totoo, ang totoo niyan, alam nila ang Marcos, makakalaban talaga nila. Hindi lang si Romualdez, kahit ang Marcos, makakalaban nila pagdating ng panahon. Sa ngayon, pinupolitika muna nila ito. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Ricky Tumutorgo, dito po sa Magandang Araw, Pilipinas at Mundo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.